Dito nung campaign, inaatake niya na si Marcos kung ano yung sinasabi na wala naman sapat na katibayan yung bangag adik. Sabi natin gumagamit sila o ganun, di ba? Sabi natin gumagamit, totoo yung sinasabi nila, pero wala namang sapat na ebidensya para hearsay lang ano? Hearsay lang. So kung Ayan mga kabayan, at dito tayo sa may Ilog Pasig Esplanade mga kabayan. At kung inyo nakikita ang napakagandang Ilog Pasig Esplanade. Ayan, at iikot tayo dito sa may Ilog Pasig Esplanade mga kababayan. Dito tayo ngayon sa may Maestranza, Ilog Pasig Esplanade. Ayan, at pupunta tayo sa may Port Santiago. Ayan, at iikot ko kayo dito para sa ganon ay makita ninyo ang napakaganda ng ating Ilog Pasig Esplanade at ng ating Maestranza, maging ang Port Santiago. Yan, ang daming tao mga kabayan dito sa may banda sa may Plaza Mexico o dito sa may Ilog Pasig Esplanade sa may Maestranza, dahil doon ay may mga nagtitinda ng pagkain. Ayan, at dito ay pupuntahan din natin sa may Port Santiago para sa ganon ay makita natin kung may mga namamasyal din doon, at napakaganda doon mga kabayan, lalong lalo na at sa ngayon ay talagang bukas na po yung mga ilaw. Yan, yan po ang ating tubig o Ilog Pasig mga bayan ay may kunting mga basura pero hindi po yan kunti lang siya. Ito mga kabayan ang PBB mga kabayan. Yan, Pasig Bigyang Buhay Muli, PBBM. At ang plano dito mga kabayan ay ito po yung plano. Yan, mula dito sa may Basico o dito sa may Parula. Yan, at papunta ng Maynila or doon sa may Malacanang, tapos sa may Makati. Yan, at Valenzuela, Mandaluyong. Ayan, at dito papunta ng Pasig. Ayan, Pasig. Tapos Taguig. Yan ang madaanan, no, Taguig. At yan po ang hanggang doon sa may Rizal, hanggang doon sa may Laguna de Bay mga bayan. Yan ang Laguna de Bay. Yan. At yan po ang Pasig Bigyang Buhay Muli. At project po yan ng ating FLA sa mga bayan. Yan po ang katotohanan at hindi po matanggap na mga DDS o mga anti-Marcos. Ayan, at dito nakita naman ninyo maraming nagja-jogging dito mga bayan. At dito nakapansin-mansin na may kulay bilog dito, no, o may bilog dito sa gitna. Ito po ang round, kumbaga round ball ng mga siklista natin, Ito pagka natapos na po ito, dito po ang pinaka round ball nila. Yung iikutan nila pabalik, Uy, nasama ako sa
Yan, para makita din ninyo dito ang sitwasyon dito sa may pinakadulo ng ating esplanade, o dito sa may tawag nito Port Santiago mga bayan. Dito may entrance at may exit din dito sa Port Santiago mga bayan. Pwede ka pumasok ng Port Santiago at magbayad ka ng sa lang dito, may ticket. Sir. Sa ticket mayroong ticketing booth dito. Tapos kung ikaw po ay nasa Port Santiago, nasa loob, ay pwede ka ring lumabas. Dito rin ang entrance, yung exit. Pwede din ka mag-exit dito kahit na doon ka pumasok sa may pinaka entrance sa may loob dito pwede mag-exit, mag-entrance, pwede dito. Kaya ito ipapakita ko sa inyo yung sitwasyon dito sa may pinaka Port Santiago, dito sa may dulo. May foreigner dito. Yeah, idol. Yan ikaw foreigner. Ayan Saglit lang Ayan, at mayroong dito, may natatrap dito na basura dito. Yan Ang mga basura na yan ay tatanggalin po yan ng ating mga DNR at ng mga dito namamahala o kumukolekta ng mga basura diyan. Tatanggalin po yan. Yan, ito po may upuan din dito ng tao at mahaba ang upuan dito ng tao. Yan, hanggang doon sa dulo Yan, medyo medyo malayo na ng konti at dito na muna tayo. Yan, napakaganda po dito mga bayan. Kung tutusin ay ang Ilog Pasig mga bayan ay talagang napakaganda. Basta't ito ay bigyan lang ng ng papahalaga o pahalagahan ng ating Ilog Pasig, ay talagang babalik ito sa dating ganda at linis at kaayusan mga bayan. Basta hindi lang po balahurain ng ating mga kababayan na talagang dapat ay maging malinis sa ating kapaligiran, ay huwag magtapon ng basura kung saan-saan. Ayan, at dito sa may ito po yung yung pinaka Port Santiago mga bayan. Ayan, maraming mga tao doon sa sa loob At nagabi na ay mga namamasyal nandito pa rin. Kahit dito sa may pinaka esplanade mga bayan ay makikita mo may mga namamasyal pa dito kahit gabi na. Dito po ang ticketing booth mga bayan, o yung entrance and exit mga bayan. Pag galing ka dito sa may esplanade ay pwede ka nang pumasok ng Port Santiago.
Yan, dito ay tinanggal na nila dito, no? Dito na side mga bayan ay tinanggal na nila dito yung mga natrap na mga basura dito. Kaya nakita ninyo malinis dito. At walang basura dito na side. Niwala ka na. Puta ka na, uy. At ito po ang mga ahensya na ano, no, na nagtulong-tulong para yan ako. Ibig sabihin, yan po ang mga ahensya na nagtulong-tulong para maisakatuparan ang project na ito. Yan. Ang Pasig Bigyang Buhay Muli. PBBM. Sa mga hindi pa po nakaintindi o hindi nakaunawa sa project nito, na ang akala nila ay ang project nito ay panahon pa ng dating administrasyon. Pumunta po kayo dito sa lugar nito at alamin ninyo kung sino talaga. At yan po ang mapa para makita ninyo kung ano po ang pinaka adhikain ng ating gobyerno, kung ano ang gagawin nila sa Ilog Pasig. Makikita mo po dyan ang plano na talagang yan po ay naabot ng Laguna de Bay at tinatayang abot ng 25 kilometer ang haba nito. At bukod pa riyan mga babayan ay dalawa po ito, kabilaan po ito, at hindi lang po dito sa one side na ito kundi maging sa kabila ay lalagyan din po ng Esplanade Ilog Pasig. Yung Ilog Pasig na to ay lalagyan po kabilaan. Kaya yan po ang mas ikinagaganda niyan kapag ito ay natapos na ang project na ito, ay talagang masasabi natin po na parang nasa ibang bansa lang tayo at magiging binis na po ang malabinis na po ang ating Ilog Pasig. Yan, don't forget to like and share and subscribe my YouTube channel. Ito nga pala si Rex TV Adventure na nagsasabing mabuhay ang bagong Pilipinas, mabuhay ang Pilipino sa mansulok ng mundo, mabuhay ang ating bansa, mabuhay si PBBM. God bless po sa inyong lahat, mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Dito nung campaign, inaatake niya na si Marcos kung ano yung sinasabi na wala naman sapat na katibayan yung bangag adik. Sabi natin gumagamit sila o ganun, di ba? Sabi natin gumagamit, totoo yung sinasabi nila, pero wala naman sapat na ebidensya para hearsay lang ano? Hearsay lang. So kung magsasalita tayo, katulad niyan pinalabas nila na may video daw. After 1 year lumabas yung video. AI pic naman. Piki naman yung video. Idol Robert, Useless kasi. Idol Robert, may tatanong ako sa iyo. Ang sa iyong paniniwala o sa mga paniniwala kasi ng mga DDS, ang nagpapakulong daw kay PRRD ay si PBBM. Sa iyong palagay, sino ang nagpapakulong sa dating Pangulo? Actually, hindi naman malalabasan ng warrant of arrest si Tatay Diggs kung, for my opinion hindi siya malalabasan ng warrant of arrest kung walang penile way back 2016. So kung babalikan natin, sino ba si Trillanes, di ba? So di ba kita mo si Trillanes, kung makikita mo yung post ni Trillanes, nag-post na siya tagumpay yung pinaglalaban niya, di ba? Nakikita mo yung post, hindi naman ako kay Trillanes, pero nakikita ko yung post si Trillanes na tagumpay yung pinaglalaban niya kasi nga
hindi Siya naman nag-file. maglalabas ang ICC ng warrant of arrest kung walang nag-file. File, tama. Way back of 2022. At the same time, sabi nga si Tatay Diggs mismo nagsabi during sa Congress nung hearing, bilisan ninyo ang Naantay na lang, pag-iimbestiga. oo. Hinihintay niya at willing naman siya makipag-cooperate. Oo, So, oo. bakit yung ating mga Pilipino ayaw makipag-cooperate? Bakit yung kanyang pamilya ayaw Si makipag-cooperate? PRRD gusto. Gustong humarap. Pero yung iba naman, pinipigilan. Ano ba? Adi, ang malinaw talaga, idol, ang nagpakulong talaga o nagsampa ng kaso sa ICC ay si Trillanes. Hindi si PBBM. Hindi. For my opinion kasi, Diba? kaya naman hindi duman sa batas natin or sa dahil wala na tayong, hindi na tayo, Jurisdiction. hindi na tayo connected sa Wala. ICC. Oo. Kaya hindi, diretso na talaga siya. Kasi kung isipin nyo nung sa Hong Kong pa lang dapat si-serve yung warrant, ang problema, ayaw naman magkaroon ng Operation. magpapolitika sa Hong Kong kasi dito dapat sa Pilipinas. Ito, tanong ko sa iyo, Diba? yung mga nagrarally yung 17 na yan, anong masasabi mo doon? G-sheet yan. Ano ba yun? 17 yung mga OFW sa ibang bansa na sa Nakulong sa Qatar. Qatar. Oo. Ang Anong masasabi? masakit kasi sa kanila, dapat tayo bilang mga Pilipino, nandito, Nandun tayo naikibaka magtatrabaho. tayo para sa pamilya natin, Oo. hindi sa mga politiko or kanino man. Kahit sabihin natin may mga nagawa yung sinuportahan natin, pero dapat isipin din natin yung mahal natin sa buhay. Dahil Tama. naghahanap buhay tayo para sa pamilya at may batas doon na dapat natin sundin. Anong nangyari sa kanila? Panay atake sila sa gobyerno. Oo. Ngayon, hihingi ng tulong sa gobyerno. Saan sila lumalapit? Sino ang tumutulong sa kanila? Gobyerno pa rin. Gobyerno pa rin. Umaatake sa kanila gobyerno. Inaatake lang ang gobyerno pero ang tumutulong sa kanila gobyerno. Gobyerno pa rin. Nakakalungkot sa mindset ng ating mga kababayan na Tama ba sila o mali? para sa akin mali, di ba? Pwede Oo. naman pwede nilang ipakita ang suporta kay Tatay Diggs through social media. Oo. Kung Oo, yung nandun naman yun eh, tama. Oo, may social media naman. Pwede nyo ipakita doon yung support. Pero more on, dapat positibong bagay. Baka kasi kung ano-ano rin yung pinagsasabi nyo, baka ma-deport din ganun, di ba? Oo. Mahirap din Fake naman news, kahit ano? may batas na sinusunod dyan. Pero siguro naman yung bang nagrarally, bawal talaga yun. Pero Bawal talaga nilabag kasi nga, nila. oo. Bawal talaga sa Qatar, idol, sa Middle East, bawal mag-rally. Kahit yung mag-tipon-tipon na mag-ano ng reliyon, bawal yan doon. Kahit naman dito sa Pilipinas nung araw, bawal naman talaga mag-ipon-ipon dahil nga posibleng iba na yung pinag-uusapan, di ba? Baka against na. Ang kinuha daw nila na permit doon sa embahada daw ng Qatar ay mag-celebrate ng birthday. Yun daw ang ano. Oh, tapos nag-rally. Oo, yung mga ganun. Tapos ang nandyan na, iba na yung sigaw. Oh, yun ang ano ga, may mga tarpaulin na sila. Hindi naman natin sinisira ng OFW. Oo. Sa totoo lang, hindi natin sila sinisira. Pero Silang gumawa. yung isang event, hindi nagagawa yan kung walang budget. Ah. Sa totoo lang. Di ba? Tama. Pala kayo? Oh, tama. Kasi lahat ng event, pro-government o anti-government, kung ano mang ano dyan, May budget. nilalabas na Oo. budget. Mm. Ngayon, Nakalaan yan. bilang isang OFW, si ate OFW yan. Ano, Oo, itong yan. kapatid ko OFW yan. Ang Ah. sinasahod niya, tama lang na ipapadala sa pamilya. Pamilya. Kung meron man, baka ilan lang yung naitatabi sa bulsa. So ngayon, kung si ate pagbabasihan natin, kung yung sahod niya is napapadala niya through pamilya, so ano yung ginamit nilang budget para sa mga events? Di ba? Oo, Yung tama. example, yung mga props. Oo. So ibig sabihin, may nag-budget. May nag-budget, may So, nagpa. yun, Sabihin natin yung mga props na malaking halaga din yun. Dito pa kala sa Pilipinas, yung isang stage nga lang, tapos may mga lights. Minsan umaabot na ng 100 to 300,000. Oo. Di ba? Isipin Oo. nyo yung ganun, di ba? So, doon ka magdadaw, sino ba nag-budget? Siyempre, ikaw ba isang OFW, gagastos ka ba? Kahit na nandun na tayo, kahit na ako supporters, gagastos ba ako? Para, ilaan ko na lang para sa pamilya ko dahil ilang taon lang ako dito sa ibang bansa. Kadalasan di ba? 2 years na. Kahit Tama. sabihin mong, bawasan ko to ng masakit pa rin na magbawas ka ng isang buwan mong sahod. Oo, Pinaghihirapan mo, tapos possible sinisigawan ka pa ng amo mo, puyat ka pa, Mhm. nakakaliwa ka ng salilis ng tapos ibibigay mo lang doon sa sabihin mo, panatiko ka. Anong sabi ni chairman si Arnel Ignacio. Di ba? Sumakit ulo niya.
Oo, siyempre sasakit talaga ulo niya. Isipin mo naman mga OFW at atakihin through social media, to kalsada, ang gobyerno, tapos hihingi rin ng tulong sa gobyerno. Sabi nga niya, bahala na kayo, parang dagdag pa kayo sa ano eh. Hindi siya sa mga Sa problema. mga kabayan. Hindi naman natin kasi ako nangarap din ako na mag-ibang bansa. Oo. Kahit naman kahit ngayong sa lugar namin may sinusuportahan akong pero isang